Good morning mga ka-scanner. Wala tayong biyahe ngayon sa motorcycle taxi. Bigyan lang natin ng pansin yung nagtanong sa atin kung paano kumuha ng student driver's license. Hindi ko naman kagad siya nasagot dahil matagal na tayo hindi na nakakuha ng student driver's license kasi isang beses lang naman tayo pwedeng kumuha ng student driver's license. So ginawa na lang natin ng research sa Kapunten para din sa palaman ng iba dun sa mga nagbabala kumuha ng student driver's license. So talakayin natin yung mga requirements saka procedure. Ito yung updated nitong 2024. So unahin natin yung mga requirements. Dito na. Number 1, duly accomplished application for driver's license form or ADL. So itong form na to, pwede nyo ma-download sa website ng LTO. Tapos, ipaprint nyo din, piltapan yung mga information na hinihingi dun sa form. Kung tinatamad naman kayo mag-download, mag-print, pwede naman doon na sa LTO kung saan kayo or saan kayo kukuha ng student driver's license. Malapit sa bahay nyo na branch, office, satellite, ganun. Okay? ADL, tawag doon. May dalawa naman kayong option. Number 2, birth certificate and marriage contract for married woman. Yung marriage contract, nire-require lang yun sa mga babaeng may asawa. Okay? Original and photocopy, duly authenticated by the National Statistic Office. Pwede din yung sa civil registry, yung sa mga munisipyo na kinukuha. Number 3, ito, for minors lang ito. Original copy of duly notarized parents' consent or affidavit of a person having custody, care, or supervisions over the minor applicant, authorizing the applicant to secure a student permit. So, yun yung isa sa minors requirements. Pangalawa, original and photocopy of one valid government-issued ID of the parent applicant with photo and signature. So, kasama din yung valid government-issued ID ng parents or guardian with photo and signature. So, yan yung requirements para sa mga minors na nagbabala kumuha ng student driver's license. Number 4, original and one photocopy of any issued ID with photo and signature of the applicant. So, ito naman yung sa mismong applicant na ID. Pwedeng school ID, company ID, basta mayroong picture saka signature. Number 5, electronically transmitted medical certificate issued by LTO accredited clinic. So doon na kayo kumuha dun sa palibot ng LTO branch, LTO satellite office, kung saan kayo pupuha. Ay mga clinic naman dyan na nagbibigay para sa LTO requirements. Pero sila na din ang nagtatransmit ng medical certificate nyo sa LTO. Tingin na lang kayo ng hard copy at dadali nyo once pupunta na kayo sa LTO office. Okay? Number 6, electronically transmitted certificate of completion for 15-hour theoretical driving course or TDC issued by LTO Drivers Education Centers or any LTO accredited driving schools. So, dati nung pagkuha ko na ito, mga 2010s ay 12. Wala pa ang requirements to pero itong nung kay President Duterte, nirequire na ito ng LTO. Yung TDC, theoretical pa lang naman to. Hindi pa ito yung practical driving course. Kung baka parang nasa classroom lang tayo nito. Kukuha ka ng non-pro or professional doon. Require na yung practical. Itong TDC, ang range ng bayan nito is nasa 600 to 1,000. Depende sa driving school. Okay? Number 7, taxpayer's identification number or TIN ID. If employed. So kung hindi ka naman employed, hindi mo naman kailangan magpasa dito. Sa mga employed lang. Okay? Number 8, for foreigners. Original and one photocopy of passport with entry date of at least 1 month and visa duration of at least 1 year from date of application. So yan, para lang yan sa mga foreigners Hindi naman kayo foreigners, disregard nyo na lang ito. Okay? So, yan yung mga requirements, yung walang requirements para sa pagkuha ng student driver's license. Paano naman ang proseso? So, matuloy lang naman, huwag na kayong dadaan ng mga picture-picture kasi simple ang bayad sa mga yan. So, ito lang, napasimple lang naman, papunta nyo ng
LTO licensing center. Punta lang sa information desk. Tingin ang number. O kung hindi pa kayo nakapag-fill up ng form, hingi kayo ng form. Fill up. Then pasa sa counter kung saan yung counter na or window na pinapasa yung mga application form. Tapos, pasa yung mga forms sa mga requirements. Once na tinawag yung numero mo, then, check yung mga requirements mo kung kumpleto. Then, turn over sa yung mga dokumento mo sa evaluator na mag-a-assist kung qualified ka. Kung qualified ka naman, i-encode na ito ng LTO sa system at ipo-forward sa approving officer. Okay? Tapos, once na na-approve na yung application mo, tatawagan naman yung pangalan mo for photo and signature taking. Ito na yung biometrics. Yung i-scan yung signature mo, pati yung fingerprints mo, ibabayo para nasa system. Tapos, magbayad ng pakulang bayad sa student license. Sa cashier. Makikita naman yan sa mga LTO center. May mga window yan nakalagay kung para saan yung window. May cashier, may receiving, may releasing. So, instinct lang pag nandun ka na sa LTO. Okay? Kung nakabayad, punta sa releasing counter. Pakita yung resibo. Okay? Tapos may issue. Pag bigay sa'yo ng student permit card, i-issue ang ng LTO driving exam reviewer. Para naman pag natapos na yung duration ng student permit mo, gusto mo nang gumawa ng non-pro or professional license. Then, pahala Brema para sa release form. Ganun lang kasimple. Huwag na kayong pupunta dyan sa mga picture na. Ganun din naman, mag-aantay din kayo. Pupunta pa rin kayo naman sa LTO. Much better na yung legal. Para hindi mapakomplikat. Pero ng komplikasyon yung application mo or yung record. Okay? So, pag-share na lang ang video nito din sa mga pakilala nyo, kaibigan na nagbabala kumuha ng student driver's license. At kung nakutuhan nyo ang video nito, please subscribe my channel for more videos. God bless.